Hallelujah. We give you praise, Lord. We give you glory. We give you honor. Panginoon, maraming salamat sa dakilang pribileyo ang malayang makapasok sa iyong trono ng kabanal-banalan sa pamamagitan ng mayamang biyaya at masaganang habag ng Panginoong Hesus. Salamat sa katotohanan na inilagay mo kami sa kalagayan na matutunan kang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Sapagkat ito ang hinahanap mong mga sasamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. At salamat po sa iyong pangako na ngayon ikaw ay Espiritu at kung saan naroon ang iyong Espiritu, naroon po ang kalayaan. Sa aming pagninilay sa iyong buhay, banal at makapangyarihang salita, lagi naming kinikilala na ang banal na Espiritu ang tunay na tagapagturo sa aming kalagitnaan. Malaya kang mag-minister sa buhay ng bawat lalaki, babae, matanda at batang narito. Tanging ikaw lang ang mas nakakaalam ng laman ng kanilang mga puso, ng laman ng kanilang mga isipan, anuman ang kanilang pinagdaraan at mga panalangin sa umagang ito. Muli, maraming salamat po, Ama, at patuloy naming idinideklara sa lugar na ito na tanging ang mabubuting mga bagay at mga sakdal na kaloob mula sa langit ang siya naming pinapahintulutang makapanahan sa dakong ito. Muli sa iyo ang lahat ng papuri at pagsamba. In Jesus' mighty and conquering name, this we pray, and everybody say, Amen! Amen! Praise God! Hallelujah! Praise the Lord! Isang pinagpalang umaga po sa buhay ng bawat isa, maging sa lahat po ng mga sumusubaybay at nanonood sa ating live stream. Isang pinagpalang umaga po sa bawat isa. Praise God! Tayo po ay nasa unang linggo. Itong month of November ng ating tempo ay patungkol sa salitang revival. Sino po yung naka-attend noong October 14 sa Quirino Grandstand? Pakitaas ang kamay. Sige po. Praise God! Hallelujah! Grabe po ang ginawa ng Panginoon, no? Nung sa Quirino Grandstand noong October 14. At ang ating naging team sa ating 45th anniversary, Revival Urgent Call to Action. Kaya itong month of November, ang ating team naman po, Getting Back to the Need of Revival. Kinakailangan tayong bumalik doon sa pangangailangan ng revival. At ito po ay hinango in the book of Psalms chapter 85 from verse 6 up to verse 7. Ang sabi po sa talatang 6 dito po sa book of Psalms from verse 6, Psalms 85 verse 6, Will you not revive us again, that your people may rejoice in you? Show us your steadfast love, O Lord, and grant us your salvation. May the good Lord bless the reading and studying of His Word. Sa umagang ito, ang topic na ating pag-uusapan ay aking pinamagatang The Need for Revival. The need for revival. The word revival means to live again. Kasi yung salitang Bible means life. Kaya di ba po sa hospital, kapag meron pong na-cardiac arrest, yung kanyang pagpintig ng puso ay huminto, kailangan pong i-revive para muling bumalik yung pagpintig ng kanyang puso. Kasi kapag hindi na-revive,
tuluyan na yung mamamatay. Kaya yung salitang revival means to live again. Why do we need personal revival? Ba't kinakailangan natin na magsimula sa atin yung revival? A personal revival paves the way for a collective revival in the body of Christ. Bakit mahalaga yung personal revival? Kasi sa atin magsisimula o tayo ang magbibigay daan para doon sa tinatawag na collective revival sa body of Christ and motivates us to persist. Kaya napakahalagang pag-usapan ngayon ang revival, lalong-lalo na po sa ating kapanahunan na tayo po ay nasa last of the last days. Praise God. At minsan po, nagkakaroon ng kalituhan patungkol sa salitang revival at sa salitang evangelism. Ang pagkakaiba po, yung salitang revival, when God's people get right with God, na yung mga anak ng Diyos o yung tao ng Diyos ay maging tama sa Diyos. Get right with God. Yung salitang evangelism, when the lost get right with God. Na yung mga wala pa sa Panginoon, sila po ay maging tama sa harapan ng Diyos. Yun ang malaking pagkakaiba ng salitang revival at ng evangelism. Amen po ba? Kaya sa mga di pa mananampalataya, ang kailangan po nila hindi revival. Ang kailangan nila evangelism. Amen? Yun ang kailangan ng tao. Ang nangangailangan ng revival, yung mga believers. Ang nangangailangan ng evangelism, yung mga unbelievers. At kanina po, tinalakay ko sa first service, kapag nabasa po natin sa New Testament yung salitang unbelievers, hindi po automatic na hindi sila naniniwala sa Diyos. Ang ibig sabihin lang po ng unbelievers sa New Testament, ito yung mga taong walang paniniwala sa Panginoong Yesus at walang personal na pakikipagrelasyon sa Panginoong Yesus. Ang tawag sa kanila ay unbelievers. At sa mundong ating ginagalawan, dalawang grupo lang po na meron ng mundo. Yung tinatawag na believers in Christ at yung mga tinatawag na unbelievers. At maliban doon, wala na. Amen. Kaya mahalaga po yung evangelism sa mga di mananampalataya. Ito yung tinatawag na spiritual vital. Kasi ang pinakamahalaga yung ating spiritual. Yes, hindi masama na pagtuunan natin yung ating physical, yung ating social life, pero see to it na mabigyan din natin ng daan ang ating spiritual na buhay. Amen? Kasi lahat ng ating relationship, physically, emotionally, socially, lahat ng ito ay pansamantala lang. Pero yung ating spiritual na pakikipag-ugnayan, ito po ay pang walang hanggan. Amen. Praise God. Kaya ito po yung tinatawag na spiritual vital sa mga unbeliever. Kaya sa Isaiah 55 verse 7, let the wicked forsake his way, and the unrighteous man his thoughts. Let him return to the Lord, that he may compassion on him, and to our God, for he will abundantly pardon. Ang kinakausap dito yung mga wicked, yung mga makasalanan, yung mga masama. Diba? Na sila ay manumbalik, bumalik sa Diyos. At para mangyari po yun, napakahalaga yung salitang repentance, pagsisisi. Kaya sa mga di mananampalataya, isa ang mensahe na dapat nilang mapakinggan.
ang message of repentance. Pagsisisi. Kaya makikita po natin sa Bible, sa panahon ni John the Baptist, ano ang kanyang message na dinadala? Repent ye, for the kingdom of God is near. Mangagsisi na kayo, sapagkat ang kaharian ng Diyos ay malapit na. Sa public ministry ng Panginoon nang siya'y nagsimula, ano ang kanyang mensahe? Repent, for the kingdom of God is at hand. Mangagsisi kayo sapagkat ang kaharian ng Diyos ay nasa aking kamay. At sa early church, ano ang kanilang mensahe? Sa Acts chapter 3 verse 19, repent therefore and turn back that your sins may be blotted out. Kaya ang pinaka-mensahe mula sa panahon ni John the Baptist, sa panahon ng Panginoon, maging sa unang iglesia, walang iba kundi yung repentance. Pagsisisi. At kapag sinabi yung salitang repentance, sa original na salin sa Greek ay yung salitang metanoia, hindi yung metamelim. Yung metamelim, ito yung tinatawag na sorrowful. Naalala nyo si Judas Iscariot? After na binenta niya ang Panginoon sa 30 pieces of silver, siya po ay nakonsensya, masyado siyang nalungkot, at ibinalik niya yung 30 pirasong pilak sa mga Pharisees. Pero after nun, anong ginawa niya? Nagpakamatay. Kasi masyado lang siya nalungkot. Pero yung salitang metanoia, ang ibig sabihin ay change your mind. Magbabago ka ng kaisipan. Tatalikod ka doon sa kasalanan. Kaya ang magandang metaphor po nito, once na tayo po ay nakaharap sa liwanag, ang ating shadow o anino ay nasa likod po natin. Once na tayo po ay nakatalikod sa liwanag, ang ating anino ay nasa ating harapan. Anong sabi ng John 8:12? I am the light of the world. Ako ang ilaw ng sanlibutan. Once na tayo ay nakaharap sa Panginoon, ang gawa ng kadiliman ay nasa ating likuran. Pero once na tayo ay tumalikod sa liwanag, ang gawa ng kadiliman ay nasa ating harapan. Amen po ba? Kaya ang ibig sabihin ng repentance, mula sa katayuan na nakaharap ka sa kadiliman, ikaw ay tatalikod at haharap sa kaliwanagan. Yun ang ibig sabihin ng repentance. Tatalikuran mo yung kasalanan at hindi mo na siya kailanman babalik-balikan pa. Yun ang ibig sabihin ng repentance. Pero pag walang pagtalikod, bagamat tayo'y nagsisi sa kasalanan na yon, sorry to say, hindi yon ang tinatawag na true repentance. Hindi yun yung metanoia. Ito yung tinatawag na metamelium in Greek. After ng repentance, ano po ang ating mararanasan? Yung tinatawag na refreshing. Ito yung tinatawag sa Acts chapter 2 verse 20 letter A, that times of refreshing may come from the presence of the Lord. Yung panahon ng kapahingahan ay mararanasan saan? Sa presensya ng Diyos. Kaya hindi po nakakapagtaka kapag ang isang tao sa kabila na nasa kanya na ang lahat, pero sa kabila nun, wala pa rin siyang kapahingahan. Wala pa rin siyang kasiyahan. Hindi nakakapagtaka yun. Kasi napakalinaw sabi ng Bible, the times of refreshing may come from the presence of the Lord. Magkakaroon ka ng tunay na kapahingahan at kaginawaan saan? Sa presensya ng Diyos. Hindi sa mga bagay sa mundong ito. Sorry to say.
na kahit na mapasayo lahat ng bagay sa mundo, kapag wala tayo sa presensya ng Diyos, wala tayong tunay na kasiyahan at kapahingahan. Kaya tingnan niyo, sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 11, verse 28, "Come unto me, all you that you're labor and heavy laden, and I will give you rest." Magsiparito kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Sa totoo lang, ang kailangan ng tao, kapahingahan. Kasi dumarating tayo sa pagkakataon na papagod na tayo. Ang iba nga dahil sobrang pagod na lumaban sa buhay, anong ginagawa nila? Winawakasan na nila. At hindi maiiwasan yon dahil nakikipagbaka tayo araw-araw sa buhay. Ako po sa mga funeral service, ang laging pinagpre-pray ko hindi yung namatay, kundi yung pamilya ng namatay. Why? Sapagkat ang nangangailangan ng panalangin, hindi na yung namatay. Ang nangangailangan ng panalangin yung buhay. Dahil araw-araw humaharap siya sa mga matinding labanan. Yung patay, tapos na yon. Haharapin niya na lang yung kanyang eternal life. Pero yung buhay, araw-araw may mga pagsubok, may mga problema sa kanyang buhay. At ang pangatlo, yung tinatawag na restoration. Once na tayo po'y nagsisi sa ating mga kasalanan, mararanasan natin ang kapahingahan ng Panginoon at tayo po ay kanyang i-restore. Sabi ng Acts chapter 3 verse 21, "Whom heaven must receive until the time for restoring all the things about." Mga kapatid, pag tinignan po natin ang book of Genesis, yung creation, from day 1 to day 5, sa lahat ng nilikha ng Diyos, ang lagi niyang sinasabi, good. Mabuti. Pero sa day 6, nang nilikha niya ang tao, anong ginamit niya? Very good. Kaya nga po, sa lahat ng nilikha ng Diyos, ang tao ang siyang obra maestra ng Diyos. Isipin mo, lahat ng nilikha niya sa pamamagitan ng salita. Let there be light. Let there be permanent. Pero sa tao, hindi niya sinabing magkaroon ng tao. Kundi ang ginawa niya, kumuha siya ng alabok. Ito ay kanyang nililok. After nun, hininghan niya sa ilong at naging kaluluwang may buhay. At sinabi niya, "Let us create man in our image after our likeness." Kaya ang tao ang siyang obra maestra ng Diyos. Subalit nung magkasala ang tao, sorry to say, dapat ang tao ugaling Diyos. Asal Diyos. Bakit? Galing sa Diyos. Pero sa ngayon, anong nangyari sa tao? Ang tao naging asal hayop. Ugaling hayop. Walang pagmamalasakit sa kapwa. Kaya yung kasabihan, mind your own business, walang pakialaman. Hindi ganon ang disenyo ng Diyos. Kaya tuloy, mas tumitibay yung theory ni Darwin na ang tao ay galing sa unggoy. Kasi nga ang tao, after ng magkasala, ay naging asal at ugaling hayop. Pero hindi po. Ang tao ay ayon sa wangis at larawan ng Diyos. Kaya kahit na ang isang tao ay napakasama, hindi mo siya dapat itakwil. Bakit? Sapagkat anuman ang kanyang kalagayan, hindi natin maisasantabi na siya ay nilikha ayon sa wangis at larawan ng Panginoon. At dito tayo ni-restore ng Panginoon. Nang si Jesus ay nagkatawang tao,
Hindi lang tayo ibinalik sa kalagayan bilang obra maestra. Ang sabi ng Biblia, tayo po ay binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. John 1:12, but as many as received Him, to them gave He power to become the sons of the living God. Mga kapatid, from Genesis to Malakay, wala po kayong mababasa na tumawag sa Diyos ng Ama. Kahit si Abraham, kahit si David, kahit yung mga prophets, yun ang kanilang desire na matawag nila ang Diyos ng Ama, pero hindi, wala sila sa kalagayan. Pero nang si Jesus ay nabuhay mula sa mga patay, nang siya po ay gustong hawakan ni Mary Magdalene, anong sabi niya? Touch me not. Huwag mo kong salingin, huwag mo kong hawakan, sapagkat ako'y paroroon sa aking Ama at sa inyong Ama for the first time. Kaya itinuro sa atin ng Panginoon yung panalangin na Ama namin. Kaya hindi tayo dapat maging selfish. Hindi ka lang nag-iisang anak. Ama namin, marami tayo. Amen. Marami tayong anak. Marami tayong nananalangin, humihingi, hindi ka lang. Minsan may mga Christian kapag hindi lang nasagot yung panalangin, nagtatampo sa Ama. Kaya nga, Ama namin, hindi Ama ko ang itinuro para maging malinaw sa atin. Amen po ba? Yun yung restoration. At ikaw ay ibinilang sa pamilya ng Diyos. Isipin mo, marahil sa mundong ating ginagalawan, ikaw ay galing sa isang pamilyang hirap. Wala kang may pagmamalaki, kundi ang iyong reputasyon, ang iyong integridad. Pero yung yaman sa mundo, wala ka noon. Pero meron kang dapat ipagmalaki. Ikaw ay kabilang sa pamilya ng Diyos. Amen po ba? Praise God. Alam niyo po ba kung tayo bibigyan ng pagkakataon na i-adapt sa royal family? Alam niyo po ba kung ano ang possible na mangyari? Kunwari, nagustuhan tayo ng pamilya na, di ba? Sa Great Britain, inadapt ka. Itinuring ka nilang anak. Alam niyo, dahil ikakabit yung kanilang estado bilang royal family, ang gagawin sa iyo, tuturuan kanila. Paano ka kumilos, paano ka magsalita, paano ka mag-isip, paano ka gumawa. Why? Kasi nga, dala-dala mo ang kanilang lahi, ang kanilang estado bilang royal family. Mga kapatid, more than pa sa estado ang ating kalagayan ngayon. Ikaw ay nasa pamilya ng Diyos. Ang tatay mo ang may-ari ng langit at ng lupa. Amen po ba? Kaya walang dahilan para magkaroon ka ng self-pity. Walang dahilan para yung problema, yung pagsubok na naranasan mo, mawalan ka ng pag-asa at isipin mo, napakakawawa ko naman sa mundo. May kumpara mo yung kalagayan mo sa kalagayan ng iba. Mga kapatid, sabi nga ni Prophet Jeremiah, huwag ipagmalaki ng makapangyarihan ang kanyang kapangyarihan. Huwag ipagmalaki ng marunong ang kanilang karunungan. Huwag ipagmalaki ng mayayaman ang kanilang kayamanan. Bagkus ipagmalaki ng isang tao na kilala niya si Yahweh. Amen? Kung merong dapat magmalaki, walang iba kundi ang nakakakilala sa Panginoon. Hindi yung mga mayayaman, makapangyarihan at matatalino. Kaya
Kaya mahalaga yon. Yun ang kailangan ng tao. Repentance, refreshing, and restoration. Ngayon po, sa mga sa mananampalataya, ang kailangan naman po ay yung salitang spiritual revival. Hindi physical, no? Spiritual. Bakit po? Kasi dumarating sa punto sa ating spiritual journey, may mga posibilidad na yung ating passionate love for Christ, yung ating love and compassion for others, unti-unti nang namamatay. Tingnan nyo, napakabigat nung sinabi ng Panginoon sa Church of Sardis, sa Revelation chapter 3 verse 1, sabi niya doon sa isang church, "And to the angel of the church in Sardis write, the words of him who has the 7 spirits of God and the 7 stars." Ito sinabi niya, "I know your works. You have the reputation of being alive, but you are dead." Ipinapalagay mo na ikaw ay buhay, pero ang totoo, ikaw ay patay. Ikaw ay patay. Physically, hindi po sila patay. Anong tinutukoy ng Panginoon? Spiritual. You are dead. Ipinapalagay mo na ikaw ay buhay. Umaating ka every Sunday. Pero sa totoo lang, wala na yung passion sa iyong pag-attend. Kaya ka lang umaattend for the sake na kinakailangan akong umattend para wala namang masabi yung mga kapatid na nag-backslide na ako, na nawala na ako sa fellowship. Pero deep inside, hindi na yun dati ang purpose kung bakit ka umaattend. Sa totoo lang, di naman kailangan ng Diyos yung presensya natin na narito. Mas kailangan niya yung puso natin para sa Kanya. Kasi kahit narito yung presensya natin, malayo naman yung puso natin, sorry to say, hindi pa rin malulugod ang Diyos. Kaya ang hinahanap ng Diyos, yung puso natin na naka-connect sa Kanya. Hindi lang yung presensya natin. Kasi pwede tayong mag-pretend. Di ba? Pwede kang mandaya na ikaw ay spiritually, pero ang hindi mo pa alam, sa totoo lang, naghahari na yung pagiging carnal. Pero sa Diyos, hindi natin kaya siyang dayain. Kaya nga, you cannot manipulate God. Amen po ba? Kaya kailangan natin ng revival. Kaya yung salitang revival comes from God. Dapat maging malinaw sa atin po yun, na yung revival ay nagmumula sa Panginoon. Ito nais kong bigyang pansin to, no? Hindi po masama yung mga revival meeting, mga revival gathering. Pero hindi po ibig sabihin, once na umaten ako ng revival meeting o revival gathering, marirevive ako. Hindi po ganon. Hindi magic yon. At para ma-revive ulit ako, atin ulit ako ng revival meeting. Atin ulit ako ng revival gathering. Parang naging traditional. Hindi niyo po ba napapansin? Ang revival, malinaw, revival comes from God. Kung sa Diyos nagmumula ang revival, mararanasan mo ang revival saan? Sa revival meeting ba? Sa revival gathering ba? Para mong kinakahon ng Diyos. Mararanasan mo ang revival sa iyong personal devotion. Kasi na, revival comes from God. Napakalinaw, sabi ng Hosea chapter 6, verse 1 and 2. Kaya mararanasan mo sa iyong personal devotion. Kaya nga yung sa buhay ni Joshua, bago niya pinarada yung kanyang mga public victories
Nagkaroon muna siya ng private visit. Nagkaroon siya ng pagbisita ng Commander-in-Chief, ang Panginoon. Naunawaan po, saan nangyari yon? Sa public ba? Hindi, sa private. Habang nag-iisa si Josue, nagkaroon siya ng encounter sa Panginoon. Kaya nga, walang public victories kapag walang private visit. Sa totoo lang, ang simple definition ng revival, God's visitation. Na ikaw ay dadalawin o bibisitahin ng Panginoon. At saan nangyayari yon? Madalas sa ating personal devotion. Amen po ba? Kasi ayaw ko po kayong ilagay sa isang kahon at ikulong. Na kung gusto mong maranasan ng revival, may revival sa North, punta tayo. May revival sa Bisaya, punta tayo. Sorry to say. Parang ikinakahon natin ng Diyos. Ang revival ay mararanasan mo sa iyong personal devotion. Ang revival ay mararanasan mo sa iyong prayer closet, hindi kung saan-saan. Ang revival ay mararanasan mo sa loob lang ng iyong tahanan. Kaya revival comes from God. Napakalinaw. Sa Diyos nagmumula yun. Amen? At pangalawa po, para lubos nating maunawaan, sabi rito, revival is needed frequently. Talagang madalas kailangan ng revival. Kailangan ng revival. Kung i-assess po ang ating spiritual life, mga kapatid, with honest assessment, masasabi mo ba hindi mo kailangan ng revival? Kung ikukumpara yung iyong unang araw o unang taon ng pagiging Kristiyano at sa panahong ito, masasabi ba natin na consistent? Na yung ating spiritual life, yung ating passion ay patuloy na nag-i-increase? O baka dumarating sa punto, dati, mula sa day 1 hanggang sa 1 taon ng ating Christian life, itong Bible, sobrang napakahalaga sa atin. Na hindi tayo pumapayag na hindi makabasa ng 1 chapter, 2 chapters a day. Pero sa ngayon, the same pa ba? Consistent pa ba? O dumarating sa punto, merong mga araw na hindi ka na nagbabasa. Balikan natin yung ating prayer life. Consistent pa ba yung pananalangin mo na nag-spend ka ng quality time? Yung panalangin na talagang umiiyak ka, hindi mo namamalayan na inabot ka na ng 1 oras, 2 oras. Kumusta na ang ating prayer life? The same pa rin ba? Kung hindi na consistent ang ating prayer life, kailangan natin ng revival. Kaya bakit sinabing revival is needed frequently? Kailangan mo na ng revival. Ikaw ba ay nagpapatiagos na lang? Na every Sunday, nasa church ako. Nakikita ako ng mga kapatiran. Pero deep inside, wala ka ng joy. Deep inside, hindi ka na masaya sa ginagawa mo. Pag ganito ang senaryo, kailangan ng revival. At mas masaya ka kapag naglalakad ka sa SM. Masaya ka kapag naroon ka. Kasama mo ang mga kaibigan mo. Pero pag nasa church, parang iniisip mo, ang tagal ng oras, napaka-boring naman dito. Sorry to say, kailangan mo ng revival. Kaya bakit sinabi, revival is needed frequently. At kung dumarating sa punto
Hindi na tayo nakakapag-share ng gospel. Hindi ka na nakakapagsabi sa katrabaho mo, sa kaklase mo, mahal ka ng Diyos. Kailangan natin ng revival. Amen? Kasi kung babalikan natin yung ating day 1, di ba, nung una tayo na born again, sobrang alab natin. Lahat tayo naka-experience yan. Tama po ba? Di ba napaka-alab natin? Lahat nga ng makatabi natin. Ang alam nga lang natin, John 3:16, napakatapang natin mag-share. Di ba? Mahal ka ng Diyos! Mahal ka ng Diyos! Mahal ka ng Diyos! Hindi ka napapawa sabihin sa tao, mahal ka ng Diyos! Pero ngayon, kumusta na? Nasasabi pa rin ba natin, mahal pa sila ng Diyos? Kailangan natin ng revival. Amen? Kaya revival is needed frequently. Kasi dumarating tayo sa ganong senaryo ng ating spiritual life, ng ating spiritual journey. Kaya, remembering your day 1, lagi mong alalahanin yung unang araw na na-encounter mo ang Panginoon. Ano ang naging karanasan mo? Ano yung damdamin mo? Na parang ayaw mong magkamali. Na parang ayaw mong makapagsabi ng hindi maganda. Hindi mo kayang magsinungaling. Hindi mo kayang mag-isip ng masama sa iyong kapwa. Pero ang tanong, ganun pa rin ba sa ngayon? Kung hindi na, we need revival. Kailangan natin muling bisitahin, maranasan ang pagbisita ng Panginoon. Amen po ba? Praise God. At ang susunod po, yung tinatawag na letter C, revival is an answer to prayer. Hosea chapter 4 verse 1. Kaya po mahalaga yung pananalangin. Kasi ito po yung susi para magkaroon ng revival. Alam niyo po, ang isang great revivalist sa kasaysayan, walang iba kundi si Charles Finney. Sa kasaysayan, si Charles Finney, naglalakad lang siyang ganyan. Nakasalubong niya yung 2 laseng. Wala pa siyang sinasabi, Tingnan niyo yung pagkilos ng Diyos, Yung 2 laseng lumuhod, umiiyak. At sinabi kay Charles Finney, tulungan mo kami na lumapit sa Diyos. Grabe yung revival. Sa lahat ng pinupuntahan ni Charles Finney, yung mga tao talaga, alam nyo nangyayari, sila ay nanunumbalik sa Panginoon. Pero anong sikreto? Magaling ba si Charles Finney? No. Ang sikreto, simple lang. Bago magpunta si Charles Finney sa isang lugar, pinapupunta niya si Father Nas. At doon sa lugar na yun, ang ginagawa lang ni Father Nas, magre-rent siya ng isang kwarto, ng isang room, at 3 araw, 3 gabi siyang nakaluhod, wala siyang ginagawa kundi iyak lang ng iyak. 3 days and 3 nights. Di ba sabi ng Bible? They that soweth in tears shall reap in joy. Ang isang matigang na lupa, ang kailangan mo, diligan. Para lumambot yung lupa. Kasi kahit na anong tanim mo, magasik ka ng bini sa isang tigang na lupa, sorry to say, hindi tutubo yun. Mamamatay ang bini. Kaya bago mo ihasik yung bini, kinakailangan diligan mo at sa pamamagitan ng pagbuha ng pananalangin. Kaya nga sabi ng Hosea, breaking the fallow ground. Kaya pagdating ni Charles Finney sa lugar na yon, ang mga puso ng tao ay naihanda na. Nakukuha niyo po ba? Kaya tingnan nyo, naglalakad lang si Charles Finney.
Wala pa siyang sinasabi, ang tao, na-amaze na. Kasi merong mga umiiyak. Si John Knox, nagmisyon sa Scotland. Very simple ang kanyang prayer sa Scotland, pero nagkaroon ng revival. Anong prayer ni John Knox? Lord, give me Scotland or I die. Panginoon, ibigay mo sa akin ang Scotland o mamatay na ako. Very passionate. At simula sa araw na yon, na-revive ang Scotland. Kaya malaki yung nagagawa ng prayer. Ang problema lang sa prayer natin, naging mechanical. Naging mechanical. Maraming salita, pero wala ng passion. Ang kailangan na prayer ngayon, yung tinatawag na liquid prayer. Alam niyo yung liquid prayer? Walang salitang lumalabas sa bibig mo, pero wala kang hinto sa pag-iyak. Amen? Kasi naroon yung burden. Pwede kang mag-pray, pero walang burden. Yes, kaya nating gawin yun. Kaya kong ipag-pray ang may sakit, pero wala akong burden sa kanyang kalagayan. Pwede yun. Yes. Dahil alam kong manalangin. Pero kaya ko bandayain ng Diyos sa mga magagandang salita na sinasabi ko, pero sa totoo, alam ng Diyos, wala akong burden. Nakukuha po ba natin? Kaya ang Panginoon, bago siya gumawa ng himala, anong sinasabi ng Bible? He was moved with compassion. Moved with compassion. Hindi lang dahil kailangan ipag-pray. He was moved with compassion. Kaya nga, huwag kang mag-pray kung walang compassion. Kasi para ka lang batingaw na umaalingaw-ngaw. Huwag kang mag-pray kung walang passion, walang burden. Para ka lang batingaw. Kaya gawin mo ang isang bagay with compassion. At kapag ginagawa natin yon, di ba, hindi tayo napapagod. Kaya madalas tayong magsawa. Kasi para bang gumagawa ka ng isang bagay for the sake na kailangan mo lang gawin. Maipakita lang na, ako, Christian ako ha, tingnan nyo, tumutulong ako sa mga nangangailangan. Pero dumarating sa punto, nakakapagod yun. Kasi ginagawa mo lang na wala ka talagang kahabagan. Amen po ba? Kaya mahalaga po yun. Revival is an answer to prayer. Kaya pray tayo. At magkakaroon ng revival. Isang araw, yung ating pamilyang ipinapanalangin, isang araw, bibisitahin niya ng Panginoon. Alam niyo po, ang Diyos, napakaraming paraan. Si Manny Pacquiao ay dinalaw ng Diyos sa isang panaginip. Sa panaginip, pwede silang dalawin ng Panginoon. Kahit sabihin mo, naku, yung magulang ko, ang tigas ng puso niyan. Mahirap ma-convince. No. Kaya siyang dalawin ng Diyos sa panaginip. Amen po ba? Sa iba't ibang paraan tayo dinadalaw ng Panginoon. Yung mga iba dinadalaw ng Panginoon sa banig ng karamdaman at sakit. Sa panahon ng COVID-19, sabi ni Doc Willie Ong, wala daw magawa ang tao, lalo na nun, nasa 5 days ka na, kundi tumawag sa Diyos. Yung mga panahon na yung oxygen level mo bumababa na. Napakahirap po kasi na naranasan ko, nagka-COVID ako. Pag bumagsak na yung from 95, ang normal. Pag bumagsak na ng 90, kailangan mo na ng oxygen. Lalo kapag 80. Ako, ito yung bed ko,
yan lang yung CR. Sa totoo lang, pupunta lang ako ng CR, saglit lang ha. Kailangan ko ng isaksak yung oxygen para ako makahinga ng maayos. Napakahirap. At wala ka talagang magagawa pag nasa ganong sitwasyon kundi tumawag sa Diyos. Dinadalaw tayo ng Diyos sa mga ganong sitwasyon, mga kapatid. Kaya bakit nasabi ng Bible, all things work together for good. Why? Sapagkat doon ka nabuksan, nagkaroon sa iyo, di ba? Tingnan niyo sa panahon ng COVID-19, ilang artista, ilang atheists ang nakakilala sa Diyos. Ilang mga mayayaman na realize nila na ang kanilang salapi ay walang saysay sa panahon ng pandemic. At kailangan nila ang Diyos. Kaya revival is an answer to prayer. Amen po ba? And the last, after ng mga pinag-usapan natin about spiritual, syempre ito na po yung physical result. Ano bang magiging resulta? Number 1, magkakaroon ng massive evangelization. Kapag na-revive ang mga mananampalataya, ang lahat ay hahayo at magpapahayag. Anong sabi ng Mark 16:15? Go into all the world and proclaim the gospel to the whole creation. Proclaim the gospel. Sino ang inuutusan? Mga pastor ba? Mga leaders ba? Mga workers? Hindi. Sinabi yon sa lahat ng mananampalataya. Kaya kung ikaw ay mananampalataya, kasama ka doon. Go into all the world and proclaim the gospel, the good news. Kasi kailangan ng tao ang good news. Ang mundo na ating ginagalawan puno ng bad news. Meron pang fake news. Ang kailangan ng tao, good news. Mabuting balita. Alam niyo po ba ang tensyon ng digmaan kabi-kabila sa ngayon? Hindi pa natatapos ang digmaan ng Russia at ng Ukraine. Ang digmaan ng Israel, ng Hamas, ng Hezbollah, at nais pang makisumama ang Yemen, nais pang sumama ng Syria, sumali ng Syria, ng Iran, at merong ding tension sa West Philippine Sea, ang China at ang Philippines. May tension ang China at ang Taiwan. Kabi-kabila ang nangyayari po. At lahat ng ito ay bahagi ng ikalawang pagbabalik ng Panginoon. Kaya bakit kinakailangan natin mag-evangelize? Yung mga Christian, excited sa second coming. Ang gustong topic, eschatology, the doctrine of last things. Kung hindi ka naman mag-evangelize, walang second coming. Sorry to say, walang second coming kung hindi tayo mag-evangelize. Kahit grabe yung exciting natin, Lord, bumalik ka na! Excited na kung dumating ka na. Sorry to say, hindi darating si Jesus. Sabi nga ni T.L. Osborne, hanggang merong isang kaluluwa na hindi nakakarinig ng mabuting balita dahil sa kanya hindi babalik si Jesus. Kaya yung mga mahilig sa eschatology, mag-share kayo ng gospel. Kung gusto niyo nang maparating ang Panginoon. Amen? Para sa ganun, pagtayo ng tao sa Panginoon, wala siyang dahilan. Isipin mo kung hindi ko narinig ang Word of God. Di meron akong dahilan. Paghahatulan ako ng Panginoon, sabi ko, sasabihin ko, Lord, sandali lang. Di mo ako pwedeng hatulan. Hindi ko naman narinig ang mabuting balita. Napaka-unfair sa akin yan, Lord. Tapos hahatulan mo ako? No.
Amen po ba? Kaya magkakaroon ng massive evangelization. Pangalawa, magkakaroon, dahil merong massive evangelization, magkakaroon ng tinatawag na community transformation. Transformation. Tingnan nyo ngayon sa Colombia. Ang Colombia, ito yung tinatawag na drug cartel. Diyan yung bagsakan ng shabu. Bentahan ng mga droga. Colombia. Pero, nung nagkaroon dyan ng tinatawag na G12, sa panahon nila Pastor Cesar Castellanos, grabe! Yung kanyang asawa, pumasok sa politics, naging senador. Yung kanyang mga leaders, naging mayor sa iba't ibang mga syudad. Alam nyo, meron pong bilangguan sa Colombia na walang nakakulong. Ibig sabihin, yung krimen ay nag-decrease. Sa atin, kailan lang dumarating na bumababa yung kriminalidad kapag may laban si Manny Pacquiao. According sa sa PNP. Pag may laban daw si Manny Pacquiao, nationwide, ang baba ng krimen sa Pilipinas. Kasi lahat nanonood. Excited lahat. Ilang oras lang yon. Pero sa Colombia, merong lugar na walang nakakulong. Dahil ang salita ng Diyos patuloy na pinapalaganap. Kaya tingnan nyo yung G12, maging sa Pilipinas, sa iba't ibang lugar nakarating. Yung government of 12. Na ang isang mananampalataya, dapat makapag-disciple ka ng 12. At yung 12 mo, magdi-disciple ng another 12. Isipin mo. Tayo kasi, ilang years ka ng Christian, ilan na ba ang na-disciple mo? Meron na bang isa? Meron na bang dalawa? O hanggang ngayon, ikaw ang dinidisciple? Sa kanila talaga, mandatory na ikaw na isang mananampalataya ay makapag-disciple ng 12. Kaya napakabilis ng kanilang paglago. Amen po ba? Yun yung sinasabi, nagkakaroon ng community transformation. Minsan, naghahanap tayo ng pagbabago, pero sa totoo lang, walang tunay na pagbabago kung wala nito. Tapatin ko po kayo. Kahit na magkaroon tayo ng isang mayor na Christian, kung hindi ipapahayag ang salita ng Diyos sa isang lugar, walang pagbabago. Sapagkat ang pagbabago ay hindi sa tao. Ang pagbabago ay sa salita ng Panginoon. Kaya community transformation. At ang pangatlo, ito ang kailangan. Yung tinatawag na church attraction. Ito yung nawala sa simbahan. Tingnan nyo sa Acts 2:47, praising God and having favor with all the people, and the Lord added to their number day by day those who were being saved. Araw-araw idinaragdag ng Panginoon sa iglesia ang mga naliligtas. Sinong nagdadagdag? Ang Diyos. At bakit ang mga tao lumalapit sa church? Alam niyo kung bakit? Sila'y naa-attract sa iglesia. Sino po sa inyo ang na-born again, na nakarinig lang kayo ng mga awitan, na-touch kayo? O kaya minsan naglalakad kayo, napadaan kayo sa isang church, narinig niyo yung mga awitan, parang dinala yung paa nyo? Yung mga ganang senaryo ba? Diba yung tinatawag na church attraction? Alam nyo, sorry to say, hindi masamang maging moderno ang pagsamba. Hindi masama.
Pero ano man ang gawin natin, i-modernize natin yung programa, yung worship service, hindi kayang pantayan nito yung salitang anointing. Kahit na yung mga tumatayo, kaya hindi na nakaka-attract ang church ngayon, ginawa ng ina-apply na yung professionalism. May mga tumatayo ayon sa kanilang giftings and talents. Sorry to say, gaano ka mang ka-gifted, hindi mo kayang pantayan ang anointing. Hindi mo kayang pantayan yon. Amen po ba? Hindi mo kayang pantayan yon. Sinisikap natin sa church ngayon na maging maganda. Hindi po masama yun, pero ang kailangan natin yung anointing na maramdaman ng tao. Kayo po ba naranasan nyo, pag upunta nyo pa lang sa isang church, nadama nyo na yung presensya ng Diyos? Ako po, naranasan ko yan. October 23, 1983. First time kong dumalo sa gawain ng Panginoon sa Ororio High School. Naroon pa lang ako sa gate. Kinakanta yung He is Lord. For the first time, nakaranas ako ng kakaibang kilabot sa buong katawan ko. Wala pang preaching na, hindi pa nag-preach si Kuya Ed. Kaya tandang-tanda ko yon. Umatin lang ako ng seminar. Ang nagturo pa si Pastor Vincent Javier. Seminar on Salvation, 3:00 ng hapon. First time kong nakarinig ng Word of God, itinaas ko ang kamay ko, tinanggap ko ang Panginoon. Grabe. Yung church, walang bubungan, walang aircon, pero ang mga tao, hindi mapigil na pumunta kahit umulan. Why? Merong church attraction. Ngayon ang church, wow, loaded! Ang gaganda ng musical instrument, fully air condition, ang lalambot ng upuan. Pero anong senaryo? Ang iba, ang sarap ng tulog. Walang church attraction. Ito ang kailangan ma-revive ngayon. Yung ang mga tao na-attract, gusto ko matin dyan. At kahit pinipigilan ka ng magulang mo, ako pinigilan ng magulang ko pag umating ka dyan. Dalawa lang ang pwedeng mangyari. Umuwi ka na wala kang kakainin o matulog ka sa labas. Pero sa kabila nun, tuloy-tuloy, every Sunday, umatin ako. Merong church attraction. At yun ang kailangan sa church. Kaya hindi po pagandahan yan ng simbahan. Sorry to say. Kahit na simple ang simbahan mo, kapag nararanasan ang presensya ng Diyos, kahit na nasa North pa yan, nasa Visayas pa yan, dadalawin nila yon. Amen po ba? Kaya mga kapatid, yun ang ating prayer na sa lugar na ito ng panambahan. Every meetings, maranasan natin ang kapangyarihan ng Diyos. At lahat ng mga dadalo dito sa kanilang pagbaba, sila'y nabago. Naranasan nila yung kapangyarihan ng Panginoon. Amen. Kaya mahalaga yun, church attraction. Yun ang mangyayari. Every day, ang Diyos ang nagdadala ng mga tao. Ang Diyos ang kumikilos. Praise God. Kaya magsisimula yan sa ating sarili. Magkaroon tayo ng personal revival. Tingnan mo, ikaw revive ka,
anointed ka, kinamayan mo yung isang kapatid na nanghihina, yung pagkamay mo pa lang, ministering yon. Kasi yung anointing na nasa iyo ay nire-release mo sa kanya. Kaya minsan, di ba, nakakadama tayo ng kakaiba. Kinamayan lang ako ng isang kapatid, pero parang may naramdaman ako. Parang gumaan yung kalooban ko. May anointing. Amen? Kaya dapat pagpupunta tayo sa church, lagi tayong fully charged. Hindi tayo pupunta sa church para magpa-charge. Kasi, bakit kailangan ko nang umatin ngayon? Wala na, lobat na ako. Kailangan ko nang umatin ng service. Lobat na ako, magpapakarga ako ngayon. Sorry to say, hindi yun ang purpose kung bakit ka nasa church. Kaya ka nasa church, dapat ikaw ay fully charged. Para yung mga dadalong unbeliever, pag kinamayan mo, wow! Sila ay makukuryente sa kapangyarihan ng Diyos na nasa iyo. Amen! Huwag kayong pupunta sa church para magpa-charge. Sorry to say, magpa-charge kayo sa personal devotion, wag sa church. Ngayon na ang simbahan, kayo hindi nakaka-attract. Pupunta sa simbahan dahil kailangan ng ma-charge. Lobat! Kapatid! Magpa-charge ka sa personal devotion. Doon ka magkarga. Kasi gaano mang kaganda ang cellphone mo kung hindi naman fully charged o wala ng baterya. Sorry to say, walang function. Wala ng function. Diba? Kaya dapat laging fully charged. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah. Praise God. Glory to God. It is high time po na tayo pong lahat ay kasangkapanin ng Diyos sa great harvest of souls. Kaya po, this coming November 26, ngayon pa lang, ipinapalam ko na po sa inyo ang ating gaganaping 27th anniversary ng buong GIL Camarines Norte sa Agro Sports Center. Last Sunday po, 1 p.m. Ang ating team, alam niyo po, yung tinatawag na Great Harvest of Souls. Kasi po, nung nakaraang taon, ang ating team ay possessing the land. At nakaka-amaze ang ginawa ng Diyos. Yung time na yon, 7 municipalities pa lang meron GIL. Pero after nung anniversary, praise God, yung natitirang 5 municipalities ay meron ng GIL. Kaya yung 12 municipalities ng Camarines Norte sa ngayon ay meron ng GIL Church. Amen? Nag-materialize yung ating team, possessing the land. Kaya ngayon ang team natin, Great Harvest of Souls. Kasi ang target natin, 225 barangays ng Camarines Norte ay ma-penetrate ng gospel ng ating Panginoon. Amen? At mangyayari ang lahat ng ito, hindi sa pamamagitan ng ilang tao. Mangyayari po ito sa pamamagitan ng bawat isa sa inyo. Sabihin mo sa kapatid mo, kapatid, regalo ka ng Diyos sa iglesia. Yes. Yes. Yung katabi mo, regalo yan ng Diyos. Regalo yan ng Diyos sa iglesia. Hallelujah. Let's sing this great song, yung ating pagsambang inawit. Thank you, Lord God. Hallelujah. Siyaramahan doromosuri yaramahaya. Como sikiyaramahaya. Amen. Sa iyong lahat ng pagsambat, luwalhati. Siya nga po, Diyos. Maging ang pinakamainam kong awit Ay awitin sa'yo.
sa iyo, O Diyos. Amen. Thank you, Lord. Ang aking isipan ay pagharian mo. Hallelujah. At sa aking puso ay hindi na maglaho tanging pag-ibig Yes, oh God. Yes. sa iyo. Isang pao, Diyos. O Diyos, sa iyong lahat ng pasambat, luwalhati, maging ang pinakamainam kong I awitin. Hallelujah. sa iyo, O Diyos. Ang aking isipan ay pagharian mo, at sa aking puso ay hindi na maglaho tanging pag-ibig sa'yo. Ano pa ba ang maihahangad ko liban sa buhay ko na galing sa'yo? Yes, Kung ano man sa sandaling ito'y tangan at mga bagay na tinuring kong laman, ito'y hindi pa rin sapat sa alay na nararapat Sa'yo. Amen. sa'yo. Tumingin lang po kayo saglit. Praise the Lord. Lahat po tayo na narito ay bunga ng panalangin. Meron pong nanalangin sa atin. Lahat po tayo ng narito ay bunga ng mga taong nag-share ng Word of God. Kaya tayo narito. Kung tayo po ay bunga ng panalangin, bunga na merong nag-share ng Word of God, hindi po ba kaya natin na gawin naman ito sa iba? Para kung ano yung naging karanasan natin, ay maranasan din nila. Kaya walang dahilan. Yung ating awit, gawin natin isang panalangin. Ano pa ba ang maihahandog ko sa iyo? Kundi itong buhay na ito na binago mo. Let's sing this great song, yung chorus. Gawin nating prayer. Ano pa bang maihandog ko liban sa buhay ko nang galing sa iyo? Hallelujah. Kung ano man sa sandaling ito'y tangan at mga bagay na tinuring kong yaman, ito hindi pa rin sapat sa alay na nararapat sa'yo. Panginoon, patuloy mong siyasatin, saliksikin ang bawat puso ng iyong mga anak na narito. Ikaw ang lubos na nakakabatid at nakakakilala sa buhay ng bawat isa. Alam mo, Panginoon, ang aming mga ginagawa. Alam mo ang laman ng aming puso at isipan. At sa pagkakataong ito, kung sino man at kung meron man na nakakaranas ng panlalamig, nakakaranas ng kapaguran sa kanyang pagsunod at paglilingkod sa iyo, iparanas mo ang iyong pagbisita, Panginoon. Iparanas mo ang iyong kapangyarihan sa kanyang buhay. Maranasan niya, Panginoon, ang panibagong lakas.
maranasan niya ang kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu. Patuloy mo siyang abutin ng iyong makapangyarihang kamay. Padaluin mo ang kagalingan sa mga katawang may sakit. Dumalo ang mga himala sa mga nangangailangan. Ito man ay personal, ito man ay patungkol sa kanilang pamilya, ito man ay patungkol sa kanilang negosyo, kabuhayan. Oh God, iparanas mo ang iyong malayang pagbisita at pagdalaw sa buhay ng bawat isa. In Jesus' mighty name, at sa mga darating na mga araw, kasangkapanin mo ang aming buhay para magtanim ng panalangin sa mga taong wala pa sa iyo at maibahagi ang mabuting balita sa kanila. Upang kung ano ang naranasan namin sa piling mo, ito rin ang kanilang maranasan. Panginoon, maraming salamat sapagkat sa mundong aming ginagalawan, kung meron kaming dapat na ipagmalaki, hindi ang kayamanan, hindi ang karunungan, hindi ang kapangyarihan, kundi nakilala ka namin sa isang malalim, personal, at Bibliyang kaparaanan. Salamat, Panginoon, na ang salita mo ay patuloy mong binabantayan upang iyong isagawa. At ikaw ang nagsabi na sino mang umuuna sa iyong kaharian, maging sa iyong katuwiran, ang lahat ng kanilang pangangailangan, ikaw ang Diyos na siyang kumakatagpo at nagdaragdag nito. Muli, maraming salamat, Ama, at sa iyo po namin ibinabalik lahat ng papuri at pagsamba. In Jesus' mighty name, this we pray. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen.